Sa ibang bansa, ipapakita ko sa inyo mga ka-idol, para mas nakakatipid sila ng aircon at gumagastos ng kuryente. Ang ginagawa nila dito, instead na puno ng kahoy ang tinatanim dito, ang ginagawa dito ay kamatis ang tinatanim nila sa harap ng kanilang bahay para magkaroon ito ng malamig na lugar. Napapansin mo naman sa ibang bansa ay sobrang init talaga ang panahon nila doon. Ang ginagawa dito, nagtanim sila ng giant na kamatis. Ito yung kamatis na gumagapang tapos namumunga siya. Ang mangyayari dito mga ka-idol, double purpose. Dito sa ilalim na ito ay pwede siya pahingahan ng mga tao or gagawin siya ng restaurant. Kung napapansin mo dito, kakaiba ang kanilang ginagawang diskarte dito. Ito yung diskarte na wala pa sa atin mga ka-idol, pero pwede natin itong gayahin. Totally ang kamatis, pwede naman tayo makabili na kahit saan. Mayroon namang kamatis available, kaya lang kailangan yung matutunan kung paano ito ginagawa at tinatanim. Ito ang tinatawag nilang hanging planting mga ka-idol. Kung napapansin mo dito, kahit maraming damo doon sa ilalim niya, okay lang yan. Kasi yung puno ng talong na ito ay nakahangir siya. Kahit bahain man sa ibaba niya, okay lang yan. Ang ganitong diskarte, nababagay din ito sa mga mababang lugar. Lalo na yung mababang lugar na punduhan ng tubig at matagal na hindi nagagamit yung lupa. Ganito dapat ang gagawin. Gagamit lang dito ng polybag. Tapos lalagyan siya ng kahoy para doon ipapatong yung mga mga polybag, yung puno. Tapos may hose nakalagay para pagdilig nito automatic na nadidiligan pag inuon yung switch ng gripo. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, okay naman yung tubo niya . Okay din yung bunga niya, malaki, mahaba, yan At marami din siyang bunga. So ang kagandahan dito, dapat gagamit kayo ng lupa na mataba. Yun po ang magandang diskarte kung ganito ang gagawin ninyo mga ka-idol. Yan Kung napapansin mo yung lupa na dati na hindi mapakinabangan, ito ay napakinabangan na. Pero ang idea na ito mga ka-idol, galing po ito sa kaibigan ko sa ibang bansa Kasi nga nakikita ko ang kanilang mga posting. Yan pinapakita nila ito para magkaroon tayo ng idea kung paano tayo magtatanim sa mga mababang lugar na tulad nito. Yan kunting lupa lang ang nilagay nila dyan, hindi siya puno. Kumbaga tamang-tama lang na makaikot lang yung ugat niya doon sa polybag na ito. Pero yung polybag na ginagamit nila, medyo may makakapal nito. Kumbaga marami namang binibenta to sa online. Pwede kayo bumili ng ganyan mga ka-idol. Ito naman yung isang paraan kung paano pinataba ang isang halaman. Una, yung kitchen waste ay hindi tinatapon kundi nilagay ito sa halaman. So ganyan ang proseso, naglagay lang ng parang butas dyan sa gitna na may plastic tapos binuhusan ng tubig. Kumbaga pwede naman araw-araw magdilig dyan ipredadaan. Ito papakita ko naman sa inyo. Doon sa ibang bansa, maraming tao na gustong magtatanim ng palay. Ang problema, mahirap taniman ng palay ang kanilang lugar lalo na kung malayo sa tubig at hindi maabutan ng irrigation. So ang diskarte nilang ginagawa dito, bumili sila ng paso or polybag, doon sila nagtatanim. Pero napapansin mo sa palay nila mga ka-idol ay mataba pa rin siya. Ibig sabihin, hindi dahil doon sa putik na tinatanim ay hindi na tataba. Yan Talagang sobrang taba yung palay nila at green na green. Tapos yung bunga ay siksik talaga. Ang advantage naman nito kapag bumaha yung lugar or laging bumabagyo, pwede nilang ilipat sa ibang lugar na hindi mabahaan. Kasi nga magaan lang siya bubuhatin, ilipat lang siya, ikarga sa sasakyan tapos dadalhin sa isang lugar. Ayun na yun.